Sa punto po ito, makakausap ulit natin si Attorney Jocelyn Diinla ng National Union of People's Lawyers na siyang humahawak sa kaso ni Mary Jane Veloso. Magandang tanghali po, Attorney. Si Rafi Tima po ito. Live po ulit kayo sa Balitang Hali. Opo. Kumusta na po yung lagay ni Mary Jane matapos ipagpaliban yung kanyang parusa? May balita po ba mula sa Indonesia? Sa ngayon, wala pa kaming balita, pero ang alam namin ay binibisita siya ng kanyang pamilya. At ang maibabahagi namin, kukonsultahin namin ng aming mga kliyente, pamilya niya, oras na makalapag ito dito sa Pilipinas, bukas ng madaling araw ng May 1. At sasalubungin namin sila ng buong pag-asa at may ngiti dahil hindi nila kasama si Mary Jane na wala ng buhay. Dahil, Attorney, somehow nagkaroon na rin kayo ng ugnayan, kumbaga, ng Embahada ng Pilipinas at ng DFA, I would assume. Magkakaroon na ba ng mas closer coordination between the two groups para sa kaso nitong si Mary Jane, Attorney? Lagi kinalulungkot kong sabihin na wala pa rin kaming naririnig mula sa DFA, walang ugnayan na nagaganap. Pero inaasahan namin na magkakaroon kami ng close cooperation sa mga susunod na araw. Kasi nga, isa lang naman ang goal natin dito yun yung tuluyang maisalba ang buhay ni Mary Jane. Kaya dapat magtulong-tulungan. At kung hindi po kayo makakatanggap sa kanila, kayo po willing na manguna, kumbaga, na makipag-communicate para nga matulungan itong si Mary Jane, Attorney? Yes, of course, Rafi. Yan din ang kahilingan ng pamilya ni Mary Jane. Linawin lang po natin, Attorney, kasi may mga nabanggit na ulat sa Indonesia na sinabi nitong si Indonesian President Widodo na yung pagbabago niya ng isip ay hindi dahil sa last-minute call mula sa Pilipinas. Dahil unang-una, wala naman talagang last-minute call from the Philippines, kundi yung pag-uusap naman ni Widodo at ng Pangulo habang sila ay nandun sa ASEAN meeting. Pero may nakausap daw na labor group sa Indonesia itong si Widodo at na nag-explain nitong sitwasyon ng ating kababayan, Attorney. Yes, pinasisinungalingan nung pahayag na yan ni President Joko Widodo. Yung sinasabi ngayon ng gobyerno, yung pag-claim ng credit, doon sa pag-grant ng reprieve kay Mary Jane. Yung migrant care, nagsusulong sa karapatan ng mga migrant workers na Indonesian sa iba't ibang bansa, ay nakapanayam ni President Widodo nung hapon. Bago yung midnight kung saan sana isasagawa yung execution niya. Dito yung leader ay nakiusap na huwag ituloy ang execution sapagkat kalagayan ni Mary Jane ay kagaya rin ng kalagayan ng mga Indonesians na nasa death row. At nakinig sa kanya si President Widodo. Yun ang aming pagtingin. At syempre, yung patuloy na naging protesta ng taong bayan at iba-ibang mga taga-suporta mula sa iba't ibang bansa ay nakatulong din sa pagbigay or yung pag-push kay President Widodo. Pero mukhang iba po rito sa statement itong Attorney General ng Indonesia na nagsabing yung plea ng pamahalaan, lalo na yung malamang pagsuko nitong recruiter ni Mary Jane, yung nagpabago ng kanilang isip para nga huwag ituloy yung pagbitay kay Mary Jane. Yes, ang sinasabi ko, malaki ang naging papel ng mga iba't ibang grupo para sa paghingi ng reprieve o yung pagstay na execution ni Mary Jane. Yung pagsuko ni Tintin Serio ay tiningnan bilang isang positibong development sapagkat habang siya ay nasa kustodiya at lumalahok sa magiging proceedings, at tutuloy yung lalarga yung kaso ni Mary Jane at yun na nga ay mapapatunayan natin na siya ay biktima ng human trafficking. In any case, ang pinaka-importante po rito ay talagang naisalba yung buhay ng ating kababayan. Since mainit po yung isyong ito, meron pa bang ibang mga ganitong katulad na kaso sa iba't ibang panig ng mundo na minomonitor ang inyong grupo na po pwedeng mailabas nga para naman mabigyan ng action kaagad habang hindi pa huli ang lahat, Attorney? Tama yan. Kung meron mang positibong naidulot, yung naging atensyon sa kaso ni Mary Jane, hindi niya nabuksan yung mga kalagayan ng iba't iba nating migrant workers na nasa death row din sa iba't ibang bansa. Ang bilang daw, ayon sa grupong migrante ay 80 or higit pa, So, wala kaming opisyal na bilang. Sila kasi yung Migrante International yung talagang tumutulong sa kanila from the beginning. So, ito na nga, binubukas natin sa publiko, nasiyasatin natin kung ano yung nagaganap sa ating mga migrant workers. Meron ding development sa Congress na nakarating sa amin. Dito kinokondena yung pag-veto ni Pangulong Aquino sa 2015 Legal Assistance Fund for OFWs. At magkakaroon ng supplemental budget bill
sa karagdagang 500 million pesos para sa ating mga overseas Filipinos, Legal Assistance Fund. At inaasahan na sa susunod na linggo, magkakaroon ng pagdinig ukol sa kaso ni Mary Jane sa Committee on Migrant Workers sa pangunguna ni Congressman Manny Pacquiao. Siyempre, after na ng kanyang fight with Mayweather and upon the resumption of Congress. Pagdating po, attorney, sa legal na aspeto, nagkaroon nga daw ng desisyon ng UN na talagang wala nang puwang ang death penalty sa 21st century. Pero may pag-asa ba na yung mga bansa nagpapatupad nito ay hindi na ito ituloy? Yung bang legal aspect o yung legal front ay matindi yung call, kumbaga, para huwag na nga talagang o i-shelve na nga itong death penalty bilang parusa, attorney? Yes, tuloy-tuloy yung panawagan from the international community. Marami talaga yung nagpapatuloy pa rin talaga na na ipanawagan sa mga iba't ibang bansa na nagpapatupad ng death penalty na huwag na itong ipataw sapagkat ito ay napaka-harsh, malupit talaga kung tutuusin, lalo na kung may kinalaman sa mga drug cases. Sapagkat ang pagtingin natin, mas maigi ang rehabilitation kesa sa death penalty. Siyempre naman, dahil dito talaga natin mas masasolve ang problem of drugs. At yung sinusuportahan din namin yung calls for the abolition of death penalty dahil ito yung violation ito ng primaryang right to life ng mga drug or ng mga convicts. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Jocelyn Diila ng National Union of People's Lawyers. Magandang tanghali po sa inyo. Thank you.